Good afternoon guys. For today's video, sasamahan po natin si Russell. I-train po natin siya sa kalsada. Iba po kasi yung experience na makukuha mo actual sa kalsada. So first time po ngayon ni Russell na maglo-long ride. Pupunta po kami ng Indang. Madalas po kasi within Tansa lang po siya. So ito po yung first long ride niya para wag po siyang ma-intimidate. Minabuti ko na lang din na mag small displacement lang po. Ito po gamit ko, Suzuki Hayate. Matagal na po sa akin to, 2014 ko pa to gamit. So ito po yung service ko nung nasa Bacoor pa ako naka-assign. O para wag siyang ma-intimidate, kasi iba pagka big bike, pag si Beder ang gamit ko, kaya yung mga ibang big bike natin, baka pag naririnig niya yung tunog tapos nasa unahan siya, ma-pressure siya, magmadali. So i-remind lang natin siya sa tamang discipline sa kalsada. Tsaka at least ma-experience niya actual yung naglo-long ride, para later on masanay na rin po siya. So ang gamit po niya ngayon si Blue Aerox po yan, Aerox 155. So guys, kung papansin niyo, do Indang lang naman din yung pupuntahan namin, naka-complete gear pa rin si Russell. Pati naman ako, naka-close shoes din naman ako, ka-jacket, naka-pants, naka-gloves. So malayo malapit, kailangan kasi unahin natin yung ating protection. Di natin masabi kung kailan tayo makaka-encounter ng disgrasya. So guys, kung i-rate natin yung driving ni Russell, talagang maingat naman siya. Tapos he make sure na bago siya mag-overtake, clear yung nasa unahan niya. Okay ang ganyan discipline sa kalsada, huwag yung bara-bara. So guys, tong Suzuki Hayate na to, 2014 pa sa akin to, brand new rin to nung kinuha ko. O imagine niyo 12 years na po siya sa atin, gumagana pa rin, top condition pa rin po ito. So ang mga motor kasi, sasakyan, nasa owner na rin kung paano po niya patatagalin yung kanyang buhay. So wala pa si Russell, hindi, nandiyan na pala. So 2014, 6 years old na si Russell nun. Motor na namin to. Kung bakit sa Indang tayo pupunta guys, kasi baka dun mag-college si Russell. Nag-exam sila ng mga classmate niya, prepared nila sa Cavs Indang. Ganun naman talaga, kung saan yung magkakaklase, gusto sama-sama. First option pa lang naman yon, in case na magbagong isip, pwede pa rin naman sa Lyceum o kaya sa Lasal, sa school ni Denzel. At least kung matuloy po siya sa Indang, pasok. Kung matuloy po sa Indang, ito rin naman magiging way niya. Sige, pasok. So mas maganda, familiar na siya. Okay guys, kung titignan nyo, parehong small displacement gamit namin. Si Russell naka Aerox. Ibinigay ko na sa kanya yung mas maayos na motor para at least mabilis siya makapag-react in case na magkaroon ng biglaang preno, kasi abs naman po yan. Sa biglaang haklitan naman, mas malakas yung power niyan, 1.5 yan 155 BBA. Nagpagas lang tayo saglit para dire-diretso na po yung biyahe natin. Takbong pogi lang po tayo para wag ma-pressure si Russell. Mahirap naman kasi kung maghahabol lang na maghahabol yan. Ang goal naman po natin, sanayin sa kalsada. Okay guys, tingnan nyo yung gear ni Russell. Naka boots din naman siya, naka gloves, naka helmet na maayos, padded jacket, riding pants. So enough protection na po yan. Kung mga slide lang, sigurado naman din na niya iindahin yun. So wag naman sana, di ba? Gaya na sinabi ko kanina, hindi kasi natin masabi guys kung kailan darating ang aksidente. Iba pa rin yung nakapaghanda. Pasok sa kanan, no? At least
kung sakaling dumating yung mga ganong sitwasyon, nalelesen natin yung pwede nating makuhang injury. Na guys, nagagamay na ni Russell yung motor. Ako na humahabol sa kanya. So malakas din pala itong aking Suzuki Hayate. Normal niya 80, kanina nagna 90. So guys, nandito na tayo sa Metro Gate Indang. Sabi ni Russell, masarap daw magmotor. Na-enjoy niya. Ngayon lang po kasi siya nag-rides ng solo. Madalas po, lagi siyang backride. Lagi ko po siyang backride. Ingat kayo dito guys, on dahil palang ginagawa dito. Nilalaparan din nila yung tulay. Okay guys, pagdating nyo dito, Barangay Kaytapos, kakanan tayo papuntang Kabsu. Pag kumaliwa po kayo dyan, papuntang Tagaytay po yan. Yun. So eto, may mga McDo na rin pala rito, may mga iba pang establishment. So marami rin palang makakainan dito. Tingnan mo, pasok tayo kung makakapasok. So guys, nandito na tayo sa Indang. Pag kumanan tayo dyan, papunta tayo sa may church. Try natin kung makakapasok tayo sa loob. Okay guys, pumasok po tayo kanina at nag-try tayo. Pero according to sa dalawang security, bawal po mag-ikot-ikot. So naiintindihan naman po natin yun. So bahala na si Russell mag-explore kung ano meron dyan sa loob, if ever na matuloy siya dyan. So punta po tayo sa bayan, yung pinakabayan nila. So itong pinakabayan guys, actually pwede mong lakarin pero yung kabuuan ng Indang, napakalaki rin po niyan. Marami kasi diyang agricultural land. So try natin, pumasok naman tayo sa church. Okay guys, yun yung church nila. At ayun yung Saint Gregory Academy. Tapos guys, itong nasa tapat ko, ito naman po yung lumang munisipyo nila. Lumang munisipyo ng Indang. Titingin tayo ron ng Kalamay kasi nagbilin si Mrs. Dream Moto So ito guys yung Hall of Justice ng Indang. Then ito naman yung lumang police station. Doon po tayo bibili sa Bahay Kalamay. Etong way po na yan, papunta po ng Tagaytayan, Mendez. So yun, ikot-ikot lang po tayo. Tayo saglit, eto may dumating pa na si X4RR. Ikot po tayo rito sa bago nilang bagong munisipyo ng Indang. Kakanan po tayo, going to Naik naman na po ito. So eto na po guys. Meron din pala ritong food bazaar. Ito po yung bagong munisipyo ng Indang. So ang mayor po nila rito, si Mayor Berpidel. Yan din po yung bagong police station, ang laki na. So ikot lang po tayo. Ito naman ang evacuation center. So maunlad talaga ang Indang. Yung pong MLGO rito, friend natin, si Ma'am Kim. Shout out sa iyo, Ma'am Kim Babaan. So nandito na yung bagong police station.
Usually guys, ganyan. Kung nasan po yung munisipyo, nandun ang police station. So meron po ditong mga food bazaar. So yung way na yan, pag diniretso nyo, papunta po ng Naik yan. Then kung babalik po doon, papunta po sa lumang munisipyo. Okay yan, ang picture ni Mayor Fidel. Mabait po yan si Mayor. Ito ang munisipyo ng Indang, bago. Yan si Russell, kuya. Nag-enjoy ka, kuya? Nag-enjoy daw po si kuya, nabitin. So ikot para po tayo. Total medyo maaga pa naman. Explore pa natin ang Indang. Guys, remember nakita nyo yung signage na yun, no entry. Beyond doon, bawal na po kayo sumalubong doon. So pwede kayong kumanan dyan, pero wag na po kayong didiretso ron at mahuhuli kayo doon. Dito pwede kayong kumanan. To. So nandito po yung fire station ng Indang to. At ito po yung pamilihang bayan ng Indang. Yan guys, dito sa Indang, patok yung mga ganyang kotse. Yung mga ganyan SIR, Honda. So kanan tayo rito guys. From Indang Public Market, didiretsuhin nyo ito. Pag kumanan po kayo dyan, papunta po kayo ng Alfonso, Tagaytay. Yan. So babalik tayo rito sa kaliwa. Tingnan natin yung masarap na bilihan ng ulam. Maghahanap lang kami mga kainan ni Russell. Parang gusto ko maglugaw eh. Ito may lomi rito. Ito yung sinasabi ko. Russ, dito sa kaliwa tingnan natin yan. Kain po muna tayo, Gotong Batangas or Lomi Batangas, kung ano meron dyan. May crispy pata rin pala rito. So yan, pag diniretso yung way na yan guys, pabalik po kayo sa church, doon sa lumang munisipyo. So paikot-ikot lang, kahit saan kang kalye dyan dumaan, dito ka pa rin. Okay guys, tapos na tayo mag-snacks. Masarap yung kanilang Lomi Batangas overload, 210 lang, good for 3. Di na po natin naubos, kaya pina-take out na lang po natin. Bumili rin tayo ng pasalubong para kila Dancel at Miguel. So tingnan mo yung lumang bahay rito guys. So tayo na. So guys, ito pag diniretso nyo, gaya ng sinabi ko kanina, papunta po yan ng church. So susubukan po natin dito na umikot sa Bangkod para ikot-ikot lang po tayo. May mga dali na rin dito. Itong isa, Alphamart. Explore lang po natin tong Indang. Guys, malamig po rito baka hindi nyo po alam, mataas na rin na lugar to. Yan, dito sa kanan yung transport terminal nila yan. Yun, tsaka yung church. So dito po tayo dadaan. Balik po tayo ng munisipyo ng Indang. Medyo inabot na rin tayo ng dilim. Dito tayo sa Bangkod dadaan para makita rin ni Russell yung paligid ng Kapsu. Yan, pag diniretso yung way na yan, papunta po yan ng Naik. Dadaan ka ng Palangge. So tayo, kakanan po tayo rito. Ganda rito, nature. Marami pang puno, kaya ramdam mo yung lamig. Paki-comment nga guys, anong tawag dito sa bridge na ito? Wala kasi nakalagay.
So kakanan na po tayo rito. Dito ang bahay ng former boss ko. Retired na siya. Shout out Ma'am Senny. Maganda magnegosyo dito guys. So kita nyo mga apartment, boarding house, apartment. So yung former boss ko, nagpagawa siya ng 3-story boarding house dyan. So yung retirement niya, ginamit niyang pampatayo ng boarding house. So yun ang kanyang source of income ngayon, aside sa nagpe-pension na po siya. Umikot lang po tayo. Pag angat natin dyan, kabso pa rin po yan. Si Kuya Russell, nag-enjoy daw siya. Nabusog, kaya lang nabitin. Susunod, abangan nyo guys pagka may oras. Either magkakaibiyang naman kami or Tagaytay. Depende, basta gradual natin siyang i-introduce sa riding world. So ito guys, pabalik na po tayo ng Tansa. So doon din po tayo dadaan. Papunta tayong 13, then Tansa. Dito ko na rin po tatapusin yung vlog natin for today. Yun lang naman ang goal natin, i-introduce natin si Kuya Russell sa kalsada. Masanay po siya, at least yung experience kasi, actual experience, best practice po kasi yan. Gaya na sabi ko kanina, sanay naman na siya sa kalsada, pero ito kasi yung first long ride niya. Lagi po tayong mag-iingat. Thanks for watching guys.